Madedelay na raw ang ilang aktibidad sa Bilang Pilipino 2025 ngayong pinatigil ang ballot printing. Pati ang mga balotang naimprenta na at ginastusan ng 150 million pesos, masasayang lang. Narito ang report ni Mon Gualvez. 6 na milyong balota nang naimprenta ng COMELEC para sa darating na Bilang Pilipino 2025. Pero kailangan itong sirain para hindi na magamit pa. Yan ay matapos ihinto ang printing kagabi kasunod ng inilabas ng Korte Suprema na Temporary Restraining Order o TRO para sa 5 kandidato. Dapat daw maisama ang mga pangalan nila sa balota. Wala naman daw problema sa 4 na kandidatong tumatakbo sa lokal na posisyon. Pero dahil may isang senatorial aspirant na napagbigyan din ng Korte Suprema, kailangang baguhin ngayon ang mga nauna nang na-print. Kasama sa mga unang naimprentang balota ang para sa local absentee at overseas voting, pati ng test ballots at yung para sa Bangsamoro at Caraga regions. Nasa 150 million pesos na ang nagastos para sa lahat ng yan. Hindi ito ang unang beses na naglabas ng TRO ang Korte Suprema sa kasagsagan ng pag-iimprenta ng mga balota. Pero ngayon lamang daw sa kasaysayan na magba-back to zero muli ang COMELEC pagdating sa printing ng mga gagamiting balota. Sa Lunes, posibleng simulan muli ang reprinting ng mga balota. Susuriin kung makakayanan ng 4 na printers ng National Printing Office na makasabay sa 2 malaking printer ng Miro Systems. Kabilang sa babaguhin ng ballot faces, lalo't may iba rin ang numbering ng mga kandidato. Lahat po ng activities na may kaugnayan ng balota will have to be reset and pushed back. Delayed na ba kayo, Chairman? Delayed na po kami talaga sa kasalukuyan. Sa kabila niyan, target pa rin ng COMELEC na makumpleto ang lahat ng balota hanggang April 14. Kaya malabong mariset o mapuspo ng eleksyon sa 12 ng Mayo. Hindi rin daw option ang manual na botohan. Non-negotiable po. We will proceed with the automated election. Yan po ang batas natin. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.